Shearline patuloy na magpapaulan sa bahagi pa rin ng Central Luzon hanggang Southern Luzon, nag-extend ng Northern Luzon at asahan pa rin ang matinding amihan na magpapalamig ngayon sa buong bahagi ng Luzon kabilang na ang ilang parte ng Southern Luzon. Yung mga pag-ulan sa silangan ng bansa, ilang bahagi ng Metro Manila, magtutuloy-tuloy yan this weekend hanggang sa araw na ng Pasko. At patuloy na pag-asahang pagbaba ng temperatura sa bansa, lalo na sa Luzon area. Inaasahan yan tuloy-tuloy na hanggang sa unang buwan sa susunod na taon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, December 23, 2023. Ang oras nating voice from umaga ay alas 10:28 na ng umaga. Bukod sa dalawang araw na lang, magiging Pasko na po. Inaasahan pa rin po ang tuloy-tuloy na very gloomy sa atin at mararamdaman ninyo ang mas malamig na temperatura ngayon at tuloy-tuloy na po yan hanggang this coming January next year. At dahil sa malakas na ang pag-iral ng malamig na simoy ng hangin ng ating amihan mula dyan sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon. Kaya asahan ang paglamig ng ating temperatura na ngayon sa buong bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang buong Central Luzon at buong bahagi dyan sa kasama ang Bulacan, siyempre kasama ang Metro Manila. At nararamdaman na natin yan, ang pagbaba ng husto. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa aabot na next year ang mga pagbaba ng ating temperatura. At makikita natin sa ating weather station ngayon dito sa amin sa Caloocan ay mababa na po. Nasa 27 degrees Celsius na ang ating outside humidity. Pantay na rin sa loob ng indoor temperature at 27 degrees Celsius. Ibig sabihin talagang malamig na po ang ating paligid sa Metro Manila. At asahan ang magiging gloomy pa. At nadagdagan pa ito ng haze, kaya expected ang mas mababa ang temperatura natin ngayong araw. At asahan din dahil sa very gloomy at napaka-humid po ng ating paligid, asahan din ng mga ilang drizzle rain. Sa tuloy-tuloy po yan mga folks. Bukod sa ating current conditions sa overcast gloomy at hazy, expected po high pressure area ang ating atmospheric pressure dahil sa ating malakas na hanging amihan ngayong araw. At magiging tuloy-tuloy yan hanggang sa araw ng Pasko. Sa lawas na pressure na natala na aking weather station kaninang 5:31 a.m., nakapagtala kami ng pinakamababa na 24 degrees Celsius. At kahapon ay nakapagtala kami ng mababa pa rin at cold breeze na temperatura dito sa Caloocan City na pinakamataas na sa 29.3 degrees Celsius kahapon ito ng hapon, 2:54 p.m. So, mukhang yung iba sa inyo na sa shopping malls, medyo magdala-dala po ng jacket dahil expected medyo maginaw na po sa atin sa Metro Manila. Lalo na po sa hapon at sa gabi, mga folks. Pero kung titingnan naman natin yung heat index, well, wala tayong magiging komento dahil mababa po talaga ang aming heat index kahapon na nasa 33.4 degrees Celsius. So, very comfortable po ang ating heat index. Kung sisilipin naman natin kay Pag-asa, kahapon ay nangunguna lamang sa may pinakamataas ang Zamboanga Peninsula muli na nasa 42 degrees Celsius. Well, wala tayong masasabi. Alam naman natin na halos parang dry season dyan sa bahagi ng Mindanao area. So dito sa bahagi ng Luzon, expected ang mas malamig at very comfortable at cold breeze na ang mas madalas na nating mararamdaman. Lalo na sa Central Luzon at lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon. Magja-jacket na talaga kayo niyan mga folks. Sa ating PX Extremes in past 24 hours, well, napakainit po sa Zamboanga Peninsula, umabot ng 35.7 degrees Celsius na parang dry season ngayon sa kanila dyan. Well, di na tayo magtataka dahil ang Australia po ay lagpas na po sa 42 to 43 degrees Celsius na po. Kung di ako nagkakamali, ang highest temperature na ngayon dyan. So, sa bandang Southern Hemisphere po, ang mas summer season ngayon nitong buwan. Wala na tayong komento doon. Sa lowest temperature naman, dyan sa Basco pa rin, nangunguna
Nauusan pa rin niya si Baguio City ng ilang puntos lamang na nasa 15 degrees Celsius. Sa Baguio City, halos nasa 15 point something degrees Celsius pa rin yung lamang niya. So, puntos, ilang points lamang ang itinaas ni Baguio City kumpara kay Basco Batanes, nasarado sa 15 degrees Celsius the lowest temperature. Hindi pa rin naglalayo sa pinaka-lowest temperature kay Baguio. Pero pagdating naman sa inulan ng Alabat na may heavy rain showers, total sila na umabot ng 167 mm ang total rainfall sa kanila. So makikita pa rin sa silangan pa rin ng bansa ang talagang mas inuulan, hindi gaya ng mga taga-kanluran na halos wisik-wisik lamang ang naging pag-ulan na gaya sa amin since kahapon. Nasa total of 3.3 mm lamang ang naging total rainfall namin sa Caloocan. Way below normal talaga ang pag-ulan na mararamdaman ng kanluran bahagi ng bansa. So asahan pa rin ang drought at tagtuyot sa atin. Ngayon, medyo drizzle rains na nasa 0.3 mm ang nai-record na aking weather station sa Caloocan. Malamang kaninang madaling araw yan. So halos hindi pa rin ramdam ang malakas ang pag-ulan. Sa loob lang namang isang linggo ay nasa 7.8 mm pa rin ang total rainfall namin sa Caloocan. So sa buong buwan ng December, nasa total of 49.8 mm lamang ang naging total rainfall sa amin dito sa Caloocan City. Way below normal talaga ang maituturing. Sa ating actual humidity, nasa current of 77% po tayo at tumataas-taas ulit ito ng 2% since last hour. At dahil dyan sa malakas nating amihan, ay nasa 1,017 hectopascals na po ang ating outside atmospheric pressure. Very dry po yan. Very dry cold wind po ang ating himpapuwid ngayon sa Metro Manila. So, ibig sabihin lamang yan, damang-dama na natin ang malakas na hanging amihan o northeast monsoon. Sa high tide and low tide status, may 52 minutes tayo to maximum low tide. So, manatili pa rin lalayo ang ating mga maliliit na mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Pero, gaya na aking report, nanatili pa rin delikadong pumalaot lalo na sa hilagang seaboards ng ating bansa dahil pa rin sa mataas nating gale force winds at mataas na pag-alon na naglalaro sa 2.5 hanggang 4 meters po ang lakas ng alon. Dahil nga po, malakas po ang jet stream ng ating amihan at malakas po ang bugso ng ating northeast monsoon. Kaya medyo delikado pong pumalaot lalo na sa buong northern seaboards ng extreme northern Luzon hanggang sa halos buong silangan ng bansa na naglalaro sa 1.5 pataas. So, medyo bawal muna o delikado po pumalaot ang mga maliliit nating sasakyang pandagat. At sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:17 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:32 p.m. Ang ating buwan naman na waxing gibbous at 83% illuminated na po. At kagabi ay nakunan pa natin ng video kahit na medyo maulap talaga ang conjunction at huling conjunction ng Moon at Jupiter kagabi. At least yun na po yung magiging huling conjunction ng Solar at ng Jupiter para ngayong taong 2023. At malabo nating makukunan yung sana kaninang madaling araw, kaninang mga alas 5, yung meteor showers o yung Geminids meteor shower. Dahil nga sobrang maulap dito sa amin at very gloomy, hindi na natin nagawa na pagkakataon makunan ito maging ng aking mga telescope na sana naka-ready. Wala po maulap po talaga dito sa amin. Sisikat ang buwan mamayang 2:20 p.m. hapon at kinabukasan na ng madaling araw ito lulubog at 3:26 p.m. At sa ating namang local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na po ng Linggo, dispiras ng Pasko. So, magiging maulap po at inaasang mataas ang tsansa na pag-ulan natin hanggang bukas po ng dispiras na ngayong araw nasa 100% chance. Pero ayon naman sa aking forecast bukas ng Linggo ay bababa daw ang tsansa na pag-ulan at 3%. Well, tingnan na lamang natin maghapon kung magbabago yan. Every 6 hours naman nagbabago ang mga forecast systems natin. Pero expected yan hanggang bukas po, magiging kalat-kalat na pag-ulan. Pero mas madalas, drizzle at light rain showers lamang ang ini-expect natin. At sa expected natin na highest and lowest temperature in 2 days, maglalaro po sa 28 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay maglalaro sa 23
to 24 degrees Celsius. So dako pa rin tayo sa stationary na lagay ng panahon natin. Wala tayong masasabi po ngayon dahil kitang-kita naman natin sa ating satellite imagery kung sisilipin natin. Yung malakas na ito na bugso ng northeast monsoon o yung ating hanging amihan, magpapatuloy pa rin yan hanggang sa araw ng Pasko. At yung expected na shear line na mamamagitan pa rin dito sa pagitan ng Central Luzon hanggang sa may bandang Southern Luzon, yung ating shear line. Kaya yung pagitan niyan, mapanatili pa rin magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At mababa naman ang tsansa ng pagulog at pagkilag dahil halos napakalamig na po at napaka-dry na po ng himpapawid dyan. So yung pagkulog at pagkidlat, case to case na lamang at maaaring isolated na lamang dito sa may bandang silangang bahagi ng Visayas. Dahil nandito po ang mas malainit na temperatura ng hangin mula sa dagat Pasipiko na sasalubong sa ating shear line. At yung shear line na mabubuo dyan na magdudulot ng mga pag-ulan mula dyan sa may Central Luzon kabilang na ang Metro Manila. Although mga drizzle rains ang mas madalas dito dahil yung accumulation at very dry nga po o tuyot na tuyot halos ang himpapawid na malamig ang simoy ng hangin. So magkaroon man ng pagbuhos ng ulan, parang snow ito na drizzle rains. So expected yan hanggang sa bahagi ng Calabarzon at buong bahagi ng Southern Luzon. Hindi na natin isa-isahin yan. So sa magtatanong, uulanin ba ang buong Northern Luzon? Yes, expected pa rin po yan. Pero typically, mga light rain showers ang mas madalas. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain showers, wala pong potential na heavy rain shower sa buong bansa, maliban lamang sa bahagi ng Batarasa at Balabac dyan sa Palawan. Dahil dito po medyo mas mataas ang trough o surface trough pagitan dyan ng bandang Malaysia. Pero buong bansa po, mababa po ang tsansa ng heavy rain potential. So magkaroon man ng mga pag-ulan, typically light rain showers ang mas madalas na iiral. Sa bahagi ng buong Northern Luzon, di na natin isa-isahin yan. Mapa Ilocos man yan, mapa Cagayan, mapa La Union man yan, mapa Zambales, o mapa Isabela o Baler o Kasiguran Aurora pa yan. O buong Quezon Province, matik na po yan. Magkakaroon yan ng mga ilang drizzle light rain showers ang mas madalas. Siguro magkaroon man ng ilang moderate aabutin dyan sa bahagi ng Quezon Province na tinukoy ko na madalas nasa silangang bahagi ng bansa natin ang mas madalas na mas uulanin kumpara sa kalurang bahagi ng bansa. Lagi ko naman sinasabi, yung areas na yan ang madalas uulanin mga gantong buwan. So automatic na yan, take note na yan mga poksa, maging sa buong Bicol region, Eastern Visayas at bandang Surigao. Bagamat dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao, mananatili pa rin ang kalmado, fair weather at maalisangan pa rin ang magiging panahon mga poks. So titingnan natin sa Himawari 8 na ating ginagamit. Halos klaro ang ating himpapawid, walang masyadong heavy rains, bababa ang water vapor. Yung concentration lamang ng saturation sa buong Luzon area hanggang sa Luzon ay mataas dahil nga po sa ating amihan at shear line. And the rest ng buong bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan po ang fair weather, drier at humid po ang mas mararanasan ninyo, hindi gaya sa amin sa Luzon. Hanggang Mindanao na po yan, magiging mas maalisangan po ang buong bahagi na yan. So generally, hindi natin isa-isahin yan ang buong Visayas dahil generally ang buong Visayas at Mindanao ay makakaranas ng parehong temperatura, humid at magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, dyan sa may bandang Eastern Samar at Eastern Mindanao area ang mas makakaranas na mga isolated rain showers at mga diniinaasahang localized thunderstorms. Dahil nga po sa mataas ang init ng himpapawid dyan sa silangang bahagi at pagdating kasi ng hapon ay tataas po ang water saturation. Nabubuhos po kalimitan sa silangan ng bansa. Hindi masyado sa may kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung hindi ay mas maaliwalas at maalinsangan po ang mas mararamdaman ninyo dyan. So mula dyan sa may west portion ng Visayas at west portions ng Mindanao, mas maalinsangan po at humid ang mararamdaman ninyo mga pok. So, wag na pong magtatanong kung uulanin kayo dyan. Mas mangunguna po ang magiging malinsangan. Uulanin man sa inyo dyan, biglaan lamang ito at panandalian lang din. Titigil din po kaagad. Normally, mga isolated cases na lamang po na mga pag-ulan at na may pagkulog at pagkilat. Lalo na sa hapon o sa gabi. Malinaw yan mga folks ha. So damay na po ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula hanggang Sorsogon, maging ng Davao Region ay makakaranas ng mas maaliwalas at maalinsangang panahon ngayon at wala masyadong maulap. Typically, mga ilang partly cloudy ang mas iiral. Pagkaroon man ng mga mostly cloudy, mangunguna ang buong silangang bahagi ng Visayas at Eastern Mindanao
mga folks, at magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa kaduludulahan ng katimugan ng Mindanao, dyan sa bahagi siguro ng General Santos at Sarangani, magkakaroon ng mga ilang partly cloudy to mostly cloudy at ilang isolated rain showers. Yun lamang ang magiging analysis natin dito dahil wala tayong nakikita kundi alinsangan lamang at humid ang mangunguna sa buong Visayas at Mindanao area. Tuloy-tuloy yan Magtatanong, baka may magtanong na naman, hanggang Pasko po ba magiging ganito sa amin? Yes, generally magkakaroon ng mas maalinsangan hanggang Pasko dyan sa buong Visayas at Mindanao. Magkaroon man ng mga pag-ulan, mas mangungunang mas uulanin ang bahagi ng silangan ng bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero generally, asahan po ang mas maalinsangan sa inyo dyan hanggang sa araw na yan ng Pasko. Di gaya sa amin sa Luzon, hanggang South Luzon, dyan kami makakaranas ng mga most humid, gloomy rather, at mga minsang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon dahil nga po sa very saturated pero dry air po kami sa Luzon dahil nga po sa ating malakas na hanging amihan. So diyan lang kami mas madalas makakaranas ng mga ilang pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang diyan sa ilang bahagi ng Bicol region. Sa ating tropical cyclone assessment monitoring, titingnan natin kung mayroon ba tayong namamataan. Well, negative na po talaga hanggang sa araw na yan ng Pasko. At inaasahang hanggang sa magbabagong taon ay wala tayong expected talaga na anumang makikitaan na anumang low pressure area. So wala tayong masyadong magiging komento o report dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Dahil maging ang ating global spectral model ay makikita lamang natin puro shear line lamang at malakas na hangin amihan lamang ang nakikitaan natin na iiral lalo na sa bahagi na yan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon mga folks. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa katapusan na o sa huling 3 araw ng Disyembre. Ayun makikita natin. At wala tayong expected na anumang low pressure area na mabubuo na. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa unang linggo ng bagong taon. Yung ating isobars na natiling dikit-dikit at napakataas talaga. So expected maging ang Metro Manila ay expected na mas tataas pa ang ating atmospheric pressure na kasalukuyan nga po ay nasa 1,017 hectopascals yung ating measurement ng atmospheric pressure. Makikita naman ang taas at very dry air po ang areas na to ng northern part ng ating bansa. So ina-expected mas malamig na po ang bahagi niya ng Taiwan, Japan at dyan sa may bandang eastern China at bandang South Korea ay makakaranas na sila ng medyo snowy. Nakakaranas na sila ng pag-snow sa area na yan dahil sa tindi na po ng taglamig natin at yung ating malakas o extreme na amihan na nagpapakabot na sa extreme Northern Luzon. Maging sa mga computer models, wala tayong magiging report ngayon dahil halos negative po na may namamataan tayo ng anumang low pressure area. Typically, mga most of easterlies lamang at northeast monsoon lamang ang nakikita natin dito. The rest, wala po, kalmado ang buong paligid natin sa dagat Pasipiko. Samantala, sa ating dam information o monitoring, makikita nagtatapon na naman ng sobra-sobrang water level si Angat at Ipo Dam. At least sa Angat Dam ay 2 gates po ang nakabukas sa kanila at kay Ipo Dam ay nasa tig-iisang gate lamang ang nakabukas. So, ibig sabihin, apaw na apaw po ang water level nito. At hopefully, magkaroon sila ng dredging done dahil tingin ko po ay mas mababaw po yung level ng pinakailalim ng dam siguro nila. Kung maaari sana hukayin nila yan para mas madagdagan pa ng espasyo yung tubig dyan sa mga dams natin sana. Mapunuan sana yan dahil hindi ibig sabihin na umaapaw ang tubig, sapat po ang magiging tubig lalo na sa iiral natin na tagtuyot. Dahil maaari kasi po na umaapaw na rin yung soil erosion sa ipinakailalim. So yung espasyo ng tubig kumukunti pa rin despite na apaw ito. Kung magkaroon sana ng regular na pagdedredging dyan bago mag-dry season, sana masimulan na rin sana ng ating mga government official, lalo na sa hydrological section, magawan sana ng panaan at kung makapag-request ng pondo na magkakaroon ng dredging sa buong dams natin para mas lumawak pa po yung espasyo para sa reserve ng ating tubig, mas maganda po. Kesa hahayaan lang natin na kampante tayo sa apaw na tubig pero hindi natin alam yung ilalim nito
puro lupa naman pala at mas madami ng umaapaw na lupa kumpara sa level ng tubig. Yun po ang ating alalahanin dyan. Masilip sana yan ng ating mga local government official, lalo dyan sa ating hydrological center sa Pag-asa. Masilip sana ninyo kung yung ilalim ba malalim pa rin ba o baka mababaw na po dahil sa soil erosion sa ilalim nito. So tingnan na lamang po natin at kung sakaling kinakailangan magkaroon ng dredging para lumalim ito, gawa na po ng mas maaga. Sa ngayon, nagtatapon ng at least 1 meter ang Angat Dam at 0.70 meters naman dyan sa Ipo Dam. At para lang mahabol yung normal high level nitong mga ito at pumantay uli. Baka kasi mag-overload yung ating dam or sinisigurado lamang nila na mayroong sapat na espasyo para sa darating pang mga tubig na nanggagaling sa kabundukan dahil sa mga pag-ulan-ulan, lalo na sa extreme Northern Luzon, dyan sa may silangang bahagi ng Cagayan Valley lalo na, at dyan sa may bandang Quezon, Aurora provinces. Sa mga pagbaha naman ay nakataas po ang general flood warning sa bahagi ng Cagayan at ilang bahagi ng Isabela. So probably hanggang dyan sa may bandang buong Isabela area ay nakataas po sa red general flood warning, maging ng Batanes Group of Islands. So mapapansin ninyo po silang ang bahagi ng bansa ang nakataas ang pagbaha maging sa buong Quezon province at sa portion na yan ng bandang Atimunan, Quezon. So hindi tayo nagkamali sa ating analysis na mas inuulan talaga ang silangang bahagi ng bansa at sa may kaluran ng bansa tagtuyot o tumataas po ang ating tagtuyot. So yan po ang dahilan kumbaga nagbabawas ng water level ang ating hydrological center. Pero it doesn't mean po na sapat po ang tubig dahil wala tayong nakikitaan na nagkakaroon sila ng regular dredging sa ating mga dam areas. So nag-aalala lamang ako na baka umiibabaw na po yung soil erosion sa ilalim ng mga dam reserves natin. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, December 23, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, December 23, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit na lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga gusto nyo malaman ang ibang detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. Makikita lamang yan sa ating dashboard at sa mga ibang mga top options na gusto nyo malaman sa lagay ng ating panahon at sa mga historical track ng ating lagay ng panahon.
at sa ating lagay ng real-time na sitwasyon na panahon ngayon dito sa amin sa Caloocan gamit aking weather station at sa iba't ibang mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at 2 araw na lang bukas, dispiras na po ng Pasko. Maghanda na po tayo para sa ating selebrasyon ng darating na Pasko. At magandang araw po sa ating lahat.